Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Maganda po yung pag-uusapan natin, guys. Ito po pa lang si Mary Grace Piatos ay hawak na po ng kampo nila Jinky Luistro. Grabe, guys. Sa wakas finally, makikilala na po natin kung talaga pong nag-e-exist sa planet Earth. Ito pong si Mary Grace Piatos. At marami pa po tayong aabangan na mga witnesses na ilalabas po ng kampo nila Luistro. Katulad na lang po ni Zulaika, yung jowa ni Sarah. At yung hepe po na sinuntok-suntok nitong tomboy na ito. Sa wakas, finally, makakaganti ka na, sir, dito sa kademonyuhan ni Sara Duterte. Ayan, bago ang lahat, guys, huwag niyong kalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe. Yan po ay malaking tulong na po sa atin pong munting channel. Maraming salamat. Umpisahan na po natin. Ang isang dito, mga kabunyog, ang mga tumampok dito, yung mga kabilang sa mga ipapatawag ng prosecution ng mga testigo nito, si Mary Grace Piatos ipapatawag, si Zulaika Lopez, si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ni Sara ipapatawag, yung sheriff na binugbog ni Sara noong 2011 nung mayor pa siya, papatawag din. Ayan, sir, galingan mo sa pagiging witness mo. Finally, makakaganti ka na. Alam kong gigil na gigil ka na dito sa babaeng ito. Dahil sa ginawa sa yung pagpapahiya. Isa kang hepe, tas sinuntok-suntok ka lang ng putang inang Sara Duterte na ito. Grabe, no? Alam nyo, guys, kung wala lang pong pera ito at kapangyarihan, sa tingin nyo, gagawin niya po sa tao yan? Hindi. Matatapang lang po yung mga putang inang yan dahil meron po silang pera at nasa posisyon. Nakita nyo naman, guys, di ba? Kay General Torre. Pumalag ba yung mga hayop na yan? Si Baste. Di ba harap-harapan kahit napahiya siya, hindi talaga siya pumunta. Dahil mga duwag po talaga yung mga hayop na yan eh. Matatapang lang po yan dahil may kapangyarihan po sila. Grabe, sir, dun sa sinuntok-suntok nitong putang inang tomboy na to, makakaganti ka na dito. Si, dating Deputy Ombudsman, overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, ipapatawag din. Siyempre, bukod kila Madriaga, kila Trillanes, sila Trillanes, sigurado na yan, sila Madriaga. Pero, ang mga nadagdag pa, ay sila, Mary Grace Piatos, Zulaika Lopez, Carandang, saka yung sheriff. Ito na, simulan na natin itong pag-discuss natin itong Grabe, guys, no? Sigurado ikot po ang puwet nitong si Sara Duterte sa dami at sa lakas po ng mga ebidensya na ilalabas po dun sa impeachment. Dun pa lang po sa bank accounts nito, kapag nabuksan po lahat ng bank accounts nito ni Sara, grabe, guys, mahuhubaran po ito sa publiko. topic natin. Una muna, mga kabunyog, itong si Mary Grace Piatos ipapatawag si Mary Grace Piatos. Ngayon ang tanong, paano naman yan ipapatawag? Di ba wala namang Mary Grace Piatos talaga? Di ba gawa-gawa lang naman yung pangalan na yan? Pareho ni Oishi. Hindi ko alam kung ano ang estratehiya niya ng prosecution. Baka mayroon silang baka nakuha na nila kung sino yung pumirma na parang Mary Grace Piatos. Hindi natin alam. Sekreto yan ng prosecution. Kasi sila ang magpipresent kay Mary Grace Piatos. Na ba nila? Natuklasan na nila kung sino yung pumirma para kay Mary Grace Piatos? Ano yan, mga kabunyog? Alamin natin kung ano kayang estratehiya yan ng prosecution. Kasi ang alam natin, imbento lang ang pangalan na Mary Grace Piatos. Wala yan sa Philippine Statistics Authority. Walang records tungkol kay Mary Grace Piatos. So, paano? Sino ang ipipresent na Mary Grace? Alam nyo, guys, si Mary Grace Piatos po, para sa akin, totoong taong po yan. Totoong tao po yan
na binayaran ni Sara Duterte. Pero yung pangalang Mary Grace Piatos, hindi po totoo yan. Alias lang po yan. Pero yung katotohanan dyan sa likod ng Mary Grace Piatos, yung pinakatao, totoo po yan. Kaya nga po hawak na nila Luistro. Ito po nga alias Mary Grace Piatos na ilalabas po sa July 6. Kaya guys, abangan po natin yan. Napakatinding labanan ang mangyayari po dyan sa July 6 sa impeachment ni Tomboy. Piatos dyan. Sa tingin ko, dalawang bagay yan. Baka may nakuha ang prosecution sa kanilang investigasyon, nalaman nila kung sino yung pumirma para kay Mary Grace Piatos. Okay. Baka alam nila yan. Ibig sabihin, yung pumirma na parang Mary Grace Piatos, siya yung pumirma ng mga Mary Grace Piatos doon, baka na-locate na ng prosecution. So ipipresent nila ito. Kung sino yung Mary Grace Piatos talaga. Tinanong na diyan si Attorney Michael Poa, yung spokesperson ng defense team. Ang sabi niya, anong masasabi? Sabi niya, hindi niya daw alam Si Michael Poa yung binato ng laptop. kung bakit ipapatawag si Mary Grace Piatos, sabi niya. Pero kung ipatawag daw si Mary Grace Piatos ng prosecution, i-cross-examine daw nila. So, ano ito mga kabunyugan, medyo hindi natin alam kung anong strategiya dito kay Mary Grace Piatos. Pwede kasi na nalaman na ngayon, kasi ang sigurado dyan, may pumirmang para kay Mary Grace Piatos. Ang tanong, nakita na ba ng Guys, hawak na po nila Luistro yung tao nga si Mary Grace Piatos. Siguro sa tingin ko, ilalaglag na po si Sara nito. Kaya po nag-announce itong sila Luistro na hawak na po nila yung alias Mary Grace Piatos. Kaya yari ka, Tomboy. Mahuhubaran ka talaga. Kaya nga po, pili po nilang pinapahinto or pinipigilan na lumabas po yung mga malalaki at matitibay na ebidensya. Kasi nga po, kapag nahubaran si Sara Duterte sa publiko, sa taong bayan, hindi na po nila alam kung paano pa po pagagandahin ng mga abogado na ito yung imahe ni Sara Duterte. Na kapag nagkataon po talaga na lumabas po talaga yung mga matitibay na ebidensya, swak po sa banga ito si Sara Duterte. Once po na lumabas talaga yan. Sa botohan, swak po ito sa banga. Marami pong malilinawan ng utak. Kahit yung mga DD shit na bullshit, malilinawan po ang kanilang mga utak. Once na makita po nila na talagang itong si Tomboy ay isang demonyo. Nalaman na ba ng prosecution kung sino yung pumirma para kay Mary Grace Piatos? Yun ba yung ipipresent nila? O yun, medyo yan mga kabunyog medyo sa isang banda rin, baka ang estratehiya ng prosecution ganito. Isusubpi na si Mary Grace Piatos. Pero dahil wala naman Mary Grace Piatos, di wala namang mag-a-appear na Mary Grace Piatos. So ngayon, ima-manifest ngayon, ipuput on record na wala namang Mary Grace Piatos na sumipot. Kasi wala namang Mary Grace Piatos. So, hindi natin alam. Basta, kinumpirma ng prosecution, nakasama nga sa nakalista nila sa ipipresent si Mary Grace Piatos. Kung sino nga ba yan, Yari ka, Sara. o wala, ba talaga, parang ganito. It's either yung pumirma para sa Mary Grace Piatos ay nalaman na ng prosecution, ipipresent nila. Kapag ganyan, matindi yan, damaging yan kay Sara. Pagka ganyan mga kabunyog, na yung pumirma para kay Mary Grace Piatos ay nalaman na ng prosecution at ipipresent nila ito, medyo mabigat yan. Medyo mabigat yan kapag ganyan. Pero pwede rin kasi na linagay lang sa listahan si Mary Grace Piatos para isumpi na ito. Pagkatapos, pag sinumpi na ito, hindi naman a-attend kasi wala namang Mary Grace Piatos na totoong pangalan na Mary Grace Piatos. Okay. Pagkaganyan, on record mismo, mailalagay na wala namang Mary Grace Piatos. Anyway, malalaman natin yan sa actual ng trial, no? Siguro nag-iisip na ngayon ng kampo ni Sara.
natuklasan na kaya nila kung sino talaga yung Mary Grace Piatos? Sino yung pumirma? Ha? Ang sigurado kasi dyan, may pumirma para kay Mary Grace Piatos. Ang tanong, sino yun? Sino yun? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. So, malalaman natin, Malalaman natin sa, na mismo, sa trial proper, Grace 6. kung mayroon nga bang Mary Grace Piatos at sino nga ba ito? Yan. Abangan natin yan, mga kabunyog. Pero sigurado ngayon, kinakabahan na yan si Sara Duterte. Ha? Kinakabahan na yan Wala kasi na. iniisip Hindi na po alam yung gagawin niya ni Sara Duterte. Umiikot na po yung tumbong ng tomboy na yan. Habang papalapit ng papalapit, yung July 6, umiikot po yung tumbong yan kasi alam niya po at lahat po ng kanyang abogado alam niya na may posibilidad, halos 80% po na magiging guilty po ito or mai-impeach po itong si Sara Duterte. Once na lumabas po talaga lahat ng matitibay na ebidensya, kahit po yung kanilang mga kaalyadong senador, kapag lumabas at nakitang pulido, solido, puro yung ebidensya, magdadalawang isip na po yan. Kasi po, malapit na po yung eleksyon. Siyempre, aalagaan po niya ng kanilang mga imahe para pagandahin na naman sa publiko. Kaya sigurado po ako, 100% maraming babaliktad at mag-i-impeach kay Sara Duterte kahit kaalyado niya pang senador. Dahil mas importante po sa mga senador na ito ay ang kanilang imahe na mapaganda sapagkat datapwat palapit na po ang eleksyon. siguro nila natuklasan na ba kung sino talaga si Mary Grace Piatos? Sino yung totoong tao na pumirma para kay Mary Grace Piatos? Pwedeng may ipipresent na gano'n. Pagka ganyan, damaging yan kay Sara Duterte. Mga kabunyog. Noong si Trillanes ay nag-file na ng kaso noon laban kay La Duterte. Kasi presidente nung si Duterte si Digong. Pero talagang matapang si Trillanes. Nag-file siya ngayon ng kaso laban kay Duterte sa ombudsman. Tungkol nga sa mga ill-gotten wealth. Pinapakita ni dating Senador Sani Trillanes na ang yaman ng mga Duterte ay talagang hindi maipaliwanag. Ngayon, ang ginawa... Talaga naman guys, talaga naman 'di ba? Okay, hanggang dito na lang muna. Ayan, talaga naman guys, 'di ba, yung kayamanan or yung yaman ng mga Duterte ay hindi po talaga maipaliwanag sapagkat ang salin po ni Sara Duterte ay 88 billion lang. Pero tignan niyo po yung gastos nila doon sa abogado nila sa The Hague. 150 million a month. Isang taon na po yun mahigit. So kung 88 million lang po, 88 million lang ang pera ni Sara, saan sila kukuha ng bilyones na pinambabayad nila sa abogado ni Digong? Di ba guys? Yung pala nga, isipin mo, napaka-basic, no? Talagang malalaman mo na talagang magnanakaw po itong tomboy na ito. At doon po sa hepe na pinagsusuntok niyan, maraming salamat at makakaganti na po kayo dito sa tomboy na ito. Galingan niyo po, at mag-iingat po kayo at alam niyo naman po ang galawan ng tomboy na ito, wala po tayong tiwala sa galawan nito. Ayan guys, pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba para mabasa po natin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ayan, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Bye guys!